Kasabay rin po ng pagdiriwang ng National Migrant Workers Day, binigyan ng 30,000 pisong ayuda ang ilang displaced OFWs sa ilalim po ng Action Fund. Nagbigay rin ang Department of Migrant Workers ng update tungkol naman sa mga OFW sa Brunei. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Connie, ipinakikiusap ngayon ng Pilipinas sa Brunei na mabigyan ng clemency ang 4 na OFW na nasa death row doon. Ayon kay Department of Migrant Workers Acting Secretary Hans Kakdak, sa 10 Pinoy na nakakulong sa Brunei, 4 ang nasa death row. Isa riyan si Cyril Tagapan na nakulong noong 2016 sa kasong pagpatay sa isang Bruneian national at sa kasong panununog at pagnanakaw. Ang hinihiling ng gobyerno, pardon o kahit mapababa lang sa life imprisonment ang parusa ng mga nasa death row. Hindi na dinatali ni Kakdak pero kausap na raw ng Pilipinas sa mga otoridad sa Brunei tungkol dito, lalo na nung nagpunta roon si Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo. Hinihiling din ng Pilipinas na mapalaya ng maaga ang 2 Pinoy inmate doon na nasa 70 years old na. Sabi ni Kakdak, sa buong mundo may 17 na Pinoy ang nasa death row. Karamihan sa kanila nasa Saudi Arabia at Malaysia. Samantala kanina ipinagdiwang ang National Migrant Workers Day. 45 sa higit 100 na displaced OFWs ang binigyan ng tig 30,000 pisong ayuda sa ilalim ng Action Fund na nagbibigay ng agarang tulong sa mga OFW na nangangailangan ng tulong legal, pinansyal, humanitarian at medical. Connie? Yes, 17 na Pinoy ang nasa death row kamo. Ano-ano ba yung mga kaso? Ang natanong natin kay Secretary Kakdak ay yung nasa Brunei, ang sabi niya murder o pagpatay yung kaso ng mga naroroon. Tinanong ko kung meron ba doon nakulong o may kaso tungkol sa illegal na droga. Wala naman daw, Connie. Alright, maraming salamat. Jonathan Andal. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.